Ma, alam kong pagod ka na po. Kaya ko namang ipagtimplang gatas ang sarili ko. Malambing na sabi ng 5 taong gulang na si Eman sa kanyang ina na si Amber. Halata kasi sa mukha nitong pagod at halos pumikit na ang mata habang nag-aasikaso sa kanya. Pumiyok-piyok pa si Amber. Pilit nilalabanan ng antok. Pagpasensyahan mo na ang mama, anak ha. Masyado lang kasing maraming ginagawa sa shop. Kaya hindi ako makauwi ng maaga. Okay lang po, mama. Naiintindihan ko naman. Good boy din ako kay Tita Grace. Ngumiti pa ito ng pagkatamis-tamis saka dinampot ang mga laruang nagkalat sa sahig para ligpitin. Doon ay lumapit kay Amber si Grace. Ang matalik niyang kaibigan na kadalasang pinag-iiwanan niya kay Eman kapag nasa trabaho siya. Oh sis, kamusta? Halata namang hindi ka okay pero gusto ko pa rin itanong sa'yo kung kaya mo ba? Kaya mo pa ba? Paninigurado nito. Kailangan kong kayanin sis. Papasok na sa paaralan ngayong taon si Eman. Kailangan masustentahan ko mga pangangailangan niya. At para na rin mga gastusin sa bahay. Ngayon pa ako susuko. Sagot niya. Nagkipit balikat naman si Grace. Malinaw naman sa kanya ang sitwasyon ng kaibigan niya. Kaya naiintindihan niya. Amber, hindi ako magsasawang ulitin sa'yo to ha. Pero 5 taon na nakalipas. Wala ka ba talagang balak ipaalam sa ex mong si Johan na may anak kayo? Tanggapin niya man o hindi, baka sustentuhan niya rin ang bata. Mabuti sana kung tinanggap ng parents mo nangyari sa'yo. E di sana hindi ka umabot sa ganito. Kinaya ko nung una. Kakayanin ko ngayon at sa susunod pa. I don't need their help. Matigas na sagot ni Amber rito. Aksidente lang ang pagkakabuntis niya kay Eman sa edad na 20. Isang semester na lang ang kailangan para mapagtapos niya ang kolehiyo nang huminto siya ng pag-aaral dahil sa dinadala. At dahil magsisimula na itong mag-training bilang doktor sa ibang bansa noong mga panahong yon ay hindi niya nalang pinaalam. Ang mas masaklap pa ron ay tinakwil din si Amber ng mga magulang sa ginawang kapabayaan at hindi tinanggap ang dinadala niya. Kahit ba para lang sa anak niyo ayaw mo? Kahit naman naghiwalay na kayo, kilala mo pa rin ang buong pagkatao ni Johan. Hindi siya yung taong tatakbuhan ka kung alam niyang may responsibilidad siya sa'yo. Sabi pa ni Grace na siyang dahilan kaya napabuntong hininga siya. Successful na siya ngayon. Let's not bother him anymore. May kanya-kanya na kaming buhay. Tinupad niya ang pangako niya sa aking maging isang ganap na doktor. Sapat na yun para masabi kong hindi na sayang ang sakripisyong ginawa ko rin para sa kanya. Pero nag-promise ka rin sa kanyang maging isang successful na business owner. Paano ko malaman niyang hindi ka pala nakapagtapos kasi nabuntis ka niya? Tanong ulit nito. Sasagot pa sana si Amber nang biglang lumapit si Eman para magpabuhat. Naglalambing na naman ito senyales na inaantok na. Mag-aalas 10 na kasi ng gabi kaya kailangan na nilang makauwi. Hindi niya malalaman. Sigurado ako. O siya, maraming salamat sa pagbabantay ng inaanak mo. Ibabalik ko na naman siya sa'yo bukas. Sagot ni Amber habang buhat-buhat ang inaantok na si Eman. Sa kabilang banda, dala-dala ni Johan ang mga bagahe dahil kakalapag lang ng eroplanong sinasakyan niya sa airport. Nakauwi na rin siya ng Pilipinas makalipas ang 5 taon. Kailangan kasing bumalik ng Canada ng isang doktor sa pribadong ospital. Dito sa Pilipinas, kaya siya na ngayon ang papalit. Magandang dahilan na rin para makauwi siya pagkatapos ng napakaraming nangyari. Where are you? Ilang minuto na ako naghihintay dito sa airport. Akala ko ba nandito ka na? Kunot noong sabi ni Johan habang kausap sa phone ng kaibigang si Clark. Ito kasi nagpresentang magsundo sa kanya dahil ngayon lang ulit sila magkikita. Lumabas ka kasi, hindi na ako papasok dyan. Baka mas lalo tayo mahirapan na hanapin ang isa't isa. Palusot nito sa kabilang linya. Seriously, sa dami ng dala ko, wala kang balak tumulong? Sana pala nag-book na lang ako ng Grab. Inis niyang sabi. Oo na, sige na. I'm coming. Taas mo lang kami mo para makita kita. Buntong hiningang sagot ni Clark.
Dahil sa napakaraming tao sa airport ay medyo natagalan pa talaga silang hanapin ang isa't isa. Sa fast food na nga lang sila nag-lunch bago na pagdesisyonan ng kaibigan ni Johan na dumaan muna sila sa isang sikat na shop. Lahat kasi ng tindaron ay branded kaya hindi na kailangan mag-order pa o kaya pumunta ng ibang lugar para lang bumili. Why are we here? Ang sabi ko, iuwi mo ako agad kasi gusto ko magpahinga. Hindi nga umabot ng 5 oras ang tulog ko bago umuwi dito. Reklamo ni Johan dahil bagot na siyang sumama rito. Gustuhin man niyang tumingin sa mga nakadisplay ay tinatamaan na rin talaga siya ng antok. Saglit lang naman. Teka, mukhang may magandang sapatos dun. Dito ka lang muna. Promise, hindi ko uubusin ang laman ng card mo. Sagot pa nito nang may malaking ngiti sa labi kasi nilibre niya ito gamit ang card. Para mabawasan ang nararamdamang antok, nagtingin-tingin na lang din si Johan sa mga nandoon. Karamihan sa mga nakita ay nandun din sa Canada. Kaya napagpasyahan niyang huwag na lang kumuha pa. Excuse me sir, what do you want? Tanong ng isang pamilyar na boses babae. Nang lingunin nito ni Johan ay pareho silang nagkagulatan nang makita ang isa't isa. Ember, nandito ka. Nakaawang pa rin ang labi niya na hindi makapaniwala. May ibang customer pa pala ako, sorry. Kagat labi itong tumalikod at mabilis na naglakad paalis. Nagpapalit muna ng sales lady si Amber gayong nakita niya ron ang ex na si Johan. Sa lahat-lahat ng taong pwedeng makasalumuha ay eto pa talaga. Bakit hindi mo in-entertain, Amber? Sayang, ang gwapo ng dalawa. Pero yung isang lalaki na hindi bumili. Mas bet ko siya. Ang kinis, parang galing ibang bansa. Sabi ng sales lady niyang kasama na makabalik ito sa pwesto nila roon sa loob. Hindi ako mahilig sa mga ganyan. Palato ko na lang sa'yo. Pagtanggi niya pa. Sino ba namang mag-aakala na ganitong lugar pa sila muling magkikita ng binata? Kung sa bagay, paano nga naman malalaman ni Amber na uuwi ito? Gayong lahat ng koneksyong meron sila noon ay pinutol niya na. Baka pala isipan na rin dito kung bakit siya narito sa shop at nagtatrabaho. Maling-mali kung iisipin nitong siya ang may-ari ng shop dahil sa pangako magiging business owner. Balang araw ngunit hindi naman. Oh, ang aga mo naman yata umuwi. 6:00 pa. May nangyari ba at mukhang balisa ka? Agad na bungad ni Grace nang dire-diretso siyang pumasok sa loob ng bahay para hanapin ang anak. Nakita ko si Johan. Kanina sa shop namin. Hindi ko alam. Wala akong ideya na nandito na siya sa Pilipinas. Ewan ko. Pagpapanik niya. Ano? Tapos nakita ka ba niya? Kasi kung oo, lintik na. Nanlalaking mata na tanong nito na siyang ikinatango ni Amber ng dahan-dahan. Yun nga ang pinag-aalala ko eh. Ang magtagpo ang landas naming dalawa. Mas kakabahan ako kung si Emma na makita niya. I'm not ready. Napasa po siya sa noo habang iniisip kung anong gagawin kapag nangyari yon. You have to, sis. Hindi mo naman habang buhay matatago yung bata. Nasa edad na rin siyang naghahanap ng papa. Hanggang kailan mo sasabihin kay Emma na nasa abroad si Johan? Hinawakan naman ni Grace ang balikat niya. Napahilot na lang si Ember sa sentido niya at magsasalita na sana ng masilayan ng anak na nakakalabas lang ng sala. May bitbit pa itong tablet at nanonood ng mga English lessons. Excited na rin kasi itong pumasok sa eskwela. Bumaling ang tingin niya rito. How's my baby? Hindi ka ba pasaway kay Tita Grace? Humalik naman sa pisngi niya si Eman bago sumagot. No, Mama. Good boy lang ako. Maaga ko pong umuwi pero miss na agad kita. Naaawa na si Ember sa sitwasyon ng anak gayong wala talagang sapat na oras na mailalaan para rito. Dahil napunta na lahat sa pagtatrabaho. Kung nakita pa siguro ng iba, baka isipin pang si Grace ang ina nito dahil siya ang palaging kasama. Anak, hindi mo na papasok si Mama ng trabaho. Gusto ko kasing makasama ang baby ko. Tumalon-talon pa sa tuwa si Eman dahil sa narinig. Talaga po? Yay! May mga lugar akong gustong puntahan, Mama. Pwede ba tayong mamasyal bukas? Oo naman, kahit saan mo gusto. Ngiti-ngiti niyang sabi. Kunwari, banding lang pero may iniiwasan. Bulong pa ni Grace kahit rinig na rinig niya naman. Kinabukasan marami agad na pasyente sa Children's Hospital kung saan na-assign si Johan.
Malapit ang loob niya sa mga bata ron sa Canada, lalong-lalo na ngayon at nasa sariling bansa na siya. Kaya ganun na lang ang pagsasigap niya sa trabaho kahit kulang pa sa oras ang tulog, basta makatulong lang sa mga batang nangangailangan. Hi Doc, hindi ka pa ba nagla-lunch? Sabay na lang tayo. Pangaalok ng isang doktor na kabatch niya lang noon sa college, si Angel. Isang maliit na ngiti ang binigay ni Johan dito, sabay tingin sa phone niya kung nag-text ba si Clark at hindi nga siya nagkamali. Sorry, kasabay ko kasi yung kaibigan ko. Next time na lang. Nagmamadali niyang hinubad ang suot na coat sabay dampot ng pagpaalis. May-ari kasi ng pharmaceutical company si Clark at hindi ito kalayuan mula sa ospital niya, kaya pwedeng-pwede silang magkita. Sigurado ako nagmamadali ka, hindi dahil gusto mo akong makasabay kumain. May gusto kang malaman oh. Nahuli agad nito kung ano ang pakay niya. Bumuntong hininga na lang si Johan. Did you find something? Dito na ba sila nakatira? Si Amber? She lives in Baguio. Private lahat ng account niya kaya hindi ko masasagot yan. Pero may nakausap akong kaibigan niya rin noon kaya lang wala rin silang interaction ni Amber ngayon. Ang sabi kasi huminto raw sa last step. Bago mag-graduation si Amber, kaya hindi siya nakatapos ng kolehiyo. Natigil sa pagkain si Johan at kunot-noo siyang tiningnan. Iniisip na biro lang yon dahil imposible namang huminto si Amber sa pag-aaral. Gayong may kaya naman ang pamilya nila at matalino rin ito. Kung dahil lang sa paghihiwalay nila, masyadong mababaw yon. Did you ask why? Kilala ko siya at alam kong mas pipiliin niyang ipagpatuloy ang pag-aaral kesa sa relasyon namin. That's what she wants. Na makamit ang pangarap namin. Panguusisa niya pa. Aba malay ko, ikaw ang ex niya. Wala ka man lang nalaman? Tanong pabalik sa kanya ni Clark. Ahead ako ng isang taon sa kanya. Graduate na ako ng college nung mag-4th year siya. At may training na akong nakalaan para sa Canada. Magkasama naman kami halos araw-araw nun pero hiniwalayan niya ako para makalipad na ibang bansa. Kasi nalaman niyang bala kong tanggihan para hindi maiwalay sa kanya. Mahabang paliwanag niya. Ano ngayon? Gusto mo pa siyang kausapin? Babalik tayo sa shop kung saan mo siya nakita. Kasi ako hindi ko naman maabutan si Amber kasi may binili rin ako. I want clarification kung natapos ba talaga niya o hindi. Masyadong unfair kung hiniwalayan niya ako para maging successful kami pareho tapos ako lang pala nagtagumpay. Sabi ni Johan na malalim pa rin ang iniisip. Ikaw ang bahala, basta ako support lang ako palagi sa'yo. Nakibit balikat pang sabi ni Clark. Mabilis namang binaba ni Amber ang phone nang makatanggap ng tawag mula sa kasamahang sales lady doon sa shop. Hinahanap daw kasi siya ng isang customer na pumunta nung nakaraan at nagsabi yung gwapo raw na matangkad at parang galing sa ibang bansa. Isa lang ang taong pumasok sa isip ni Amber at yon ay walang iba kundi si Johan. Mama, pwedeng patulak ako sa swing? Di kasi abot ng pa ako ang lupa eh. Pagtawag sa kanya ni Emma na agad niya rin namang dinaluhan. Sige baby, alika dahan-dahan lang ah. Mama, kailan ba uuwi si Papa? Hindi ko pa kasi siya nakikita. Kahit isang beses man lang, hindi niya ba ako namimiss? Bigla ang tanong nito kaya napahinto si Amber sa pagtulak ng swing. Mukhang mapapasabak na naman siya sa pagsisinungaling. Kasi anak, ilang taon na si Papa mo ron. Marami pa siyang kailangan na sikasuhin kaya tiis-tiis lang muna ikaw ha, okay? Pwede naman niya tayong tawagin kahit hindi siya umuwi. Miss ko na kasi siya. Pumunta si Amber sa harap ng anak at tinawakan ito sa magkabilang balikat. Darating din ang panahon na magkikita kayo, okay? Sa ngayon kailangan muna nating maghintay. Naiintindihan ko po mama. Pasensya na. Nakangusog sagot ni Eman. Isang matamis na ngiti ang binigay ni Amber kay Eman sa ginulo ang buhok nito. Kahit sa kaloob-looban ay nasasaktan din siya sa ginawang pagsisinungaling. Wala naman kasi talaga siyang balak na ipakilala si Eman kay Johan dahil sa takot na baka kung anong mangyari pagkatapos. Kaya lang, alam niyang mas masasaktan ang anak nila gayong ito ang naiipit sa sitwasyon. Magtatanghali na kaya naisipan nilang kumain sa pinakamalapit sa restaurant. Ayos na sana kung hindi lang dumating sa counter si Johan kasama si Clark nung magbabayad na siya ng bill. You're here. Kamusta?
Inawasan mo ko nung una tayong nagkita. Nagdadalawang isip pa si Amber na sumagot ngunit sa huli ay nagsalita rin. Pinatawag lang ako noon kaya hindi ako nakabalik so far I'm okay. Doon ka ba nagtatrabaho? For how long? Tanong ulit ni Johan. Ilang taon na rin naman. Okay na ako sa trabaho ko and I'm sure stable ka na rin sa buhay mo ngayon. 2 years ang agwat ng edad mo sa akin. Wala ka bang balak magpamilya? Tanong ni Amber kaya mahina itong natawa. Kung hindi lang sana ako hiniwalayan ng girlfriend ko noon, maybe. Pero ngayon, wala pa akong balak. Busy sa work. Napaiwas na lang siya ng tingin sa narinig. Nagsisisi kung bakit tinanong pa ang bagay na yun dito. Mabuti na lang sumingit si Clark para kunin ang orders nila at tumating na din ang sukli niya. I have to go. Wait, may boyfriend ka na ba ulit? Pahabol na tanong ni Johan ang akmang aalis na sana siya. Wala. I don't have plans on having one. Nagmamadali na siyang bumalik sa table para kunin si Emma at nang hindi sila maabutan ng ama nito. Masyado pang maaga para magkita sila. Hindi niya pa kayang sabihin ang totoo. Sumapit ang hapon at tagaya ng arcade si Emma at minsan lang talaga silang lumabas kaya pinagbigyan niya na. Sumunod din si Grace para tumulong na magbantay at baka gusto niya rin daw na maglibot-libot doon. Pangalawang beses na kayo nagkita. Hindi naman siguro sadya yun. Maliit lang talaga ang mundo kaya hindi may iwasang makita niyo ang isa't isa. Komento ni Grace nang sabihin niya rito ang nangyari. Wala namang kaso sa akin nung kumagkita kami basta hindi ko lang kasama si Eman. Formalities lang kumbaga. Nilayo ko siya kay Johan. Isa pa na-mention niya sa akin na wala pa siyang balak na magkapamilya kaya mas lalo ko naging desidido na huwag sabihin sa kanya. Baka sinabi niya lang na ayaw niya pa kasi wala siyang ibang babaeng nagugustuhan. Single yun ever since na naghiwalay kayo. Baka hinihintay ka pa. Dagdag pa ng kaibigan. May anak na ako, Grace. Mahalagang siya ang pagtuunan ko ng pansin. Sagot pa ni Amber at bumuntong hininga. Anak niyo, Amber. Para ipaalala ko sa'yo. Nasa gitna sila ng pag-uusap ng mapagtantong. Wala na sa harap nila si Eman. Kanina lang naglalaro ito sa merry-go-round kaso lang biglang nawala. Si Eman! Nawala siya bigla sa paningin natin, hanapin natin dali. Pagpapanik niya pa. Samantala nagkataon ding dumiretso ng mall sina Johan at Clark para pumili ng mga gamit sa bagong biling bahay. Ngayong dito na siya mamamalagi sa Pilipinas ay kailangang may sarili na rin siyang lugar at hindi condominium or apartment lang. Total may oras pa naman at mamayang gabi ang shift niya, sinulit na lang nila ang oras. Teka, nadapa yung bata, lapitan mo bilis. Siniko pa niya si Clark para tulungan ang batang nadapa dahil sa kakatakbo at may kalapitan lang din sa pwesto kung saan sila nakatayo. Hey, masakit ba? Nasaan ang parents mo at nang maiatid ka namin? Delikado rito at maraming tao. Malumanay na tanong ni Johan sa batang lalaki. Naanimoy na sa 5 taong gulang na. Nasa arcade lang kami kanina ng mama at tita ko po. Tapos umalis ako habang nag-uusap sila kasi may nakita akong mascot na palakad-lakad. Kaya sinundan ko. Sagot nito sa maliit na boses. Nagkatinginan silang dalawa ni Clark. Senyales na kailangan muna nilang tulungan ang bata bago pumunta sa pakay nila. Anong pangalan mo, boy? Pogi-pogi mo ah. Kasing pogi niyang lalaking karap mo. Pagtukay pa ni Clark kay Johan, ang hilig talagang mang-uto nito. Ang pangalan ko ay Eman. 5 years old pa lang ako at papasok na sa school sa susunod na buwan. Sige, ganito na lang. Sabihin mo na lang kung anong pangalan ng tita o di kaya mama mo para may report namin na nawawala ka. Sa laki nitong mall, mahihirapan silang hanapin ka. Suhestyon ni Johan. Magsasalita na sana si Emma nang may babaeng biglang tumakbo sa direksyon nila. Pamilyar ang mukha nito at hindi sila pwedeng magkamali. Grace, anak mo ba yan? Grabe ka ha, magkabatch lang kayo nung ex ni Johan nung sa college. Walang prenong sabi ni Clark. Sinamaan naman siya ng tingin nito. Excuse me? Kahit nasa tamang edad na ako para magkaanak. Hindi to sa akin. Pamangkin ko lang to. Pakialam mo ba? Whatever is it. Pakibantayan sa susunod ang bata. Nadapayan kanina nung nakita namin. Kung maaari,
Huwag kayo pumunta sa matataong lugar. At baka kung ano pang mangyari. Mukhang wala pa namang pakialam ang iba bang tao kanina. Singit ni Johan sa kalmadong tono. Doon niya nakuha ang atensyon ni Grace na alalang-alala ang muka habang tinitingnan kung may sugat pa si Eman. Sige, salamat. Babantayan na namin siya sa susunod. Kaninong anak ba yan? Sa kapatid mo? Parang may kahawig kasi siya eh. Ang gwapo. Pagsingit na naman ni Clark kaya inirapan lamang siya ni Grace. Ba't ba ang dami mong tanong? Tiyan ka na nga. Kala mo yata nakalimutan ko yung nangyari nung college. Mabilis niyang binuhat si Eman at padapog na naglakad paalis. Nagtataka namang lumingon sa kanya si Clark. Ano pag ginawa ko at parang may galit siya sa akin? Wala naman akong maalalang may nangyari. Napailing na lang si Johan, saka naunang maglakad sa kanya. Nag-confess siya sa'yo nung college. Nireject mo sa harap ng cafeteria. Iniwasan ka na niya pagkatapos nun. Ay, lintik. Oo nga pala. Napakamot pa ito sa batok ng maalala. Hindi na lang siya sumagot dahil nasa isip niya pa rin yung batang si Eman. Malamlam kasi ang mga mata nito at halatang kalmado lang. Ni hindi man lang ito umiyak kanina at biglang nag-iba ang pakiramdam niya rito na para bang may koneksyon sila. Ipinilig na lang ni Johan ang ulo dahil tsak namang imposible ang pinag-iisip niya. Baka dahil lang yun sa masyadong malapit ang loob ni Johan sa mga bata, kaya ganun ang pakiramdam niya. Anong nangyari? Saan mo siya nakita? Ilang beses akong nagpaikot-ikot dito. Kulang na lang mag-report ako eh. Alalang-alala si Amber matapos makita ang anak na buhat-buhat ni Grace. Hinalik-halikan niya pa ito ng ilang beses, saka niyakap ng mahigpit. Ewan ko kung pinaglalaroan lang ba tayo ng tadhana, sis ha? Pero si Johan at Clark, silang nakakita sa kanya. Magre-report na sana sila na nawawala si Eman. E di nahuli ka. Sagot nito dahilan para manlaki ang mga mata niya at lumingon sa anak. Baby, may sinabi ka ba sa kanila katulad ng pangalan mo? O kung ano-ano pa? Tinanong nila kung anong pangalan ko at sinabi ko rin pati edad ko. Kaya lang hindi ko nasabi kung anong pangalan nyo kasi dumating si Tita Grace. But mama, they're kind. Napasapu na lang siya sa noo sa pagiging inosente nito kung magsalita. Pati si Grace nakibit balikat na lang at kung hindi dahil sa kanya, baka nagkaalaman na talaga sila. Uuwi na tayo. No more games, anak. Munti ka nang mawala at baka mangyari pa ulit. Dahil sa nangyari ay kinakabahan na si Amber sa tuwing lalabas silang magkasama ni Eman. Nag-iingat talaga siya sa paligid. At baka bigla na namang sumulpot si Johan. Lalong-lalo na ngayong bumalik na siya sa trabaho, ay mabuti na lang naiiwan si Eman kay Grace. Kung isinama niya pa sa shop, baka magkita sila gayong paminsan-minsan pumupunta ro ng binata. Kagaya na lang ngayon. Anong oras lunch break mo? Ha? Huwag mo akong tatanggihan. Nag-drive ako ng 1 oras para lang pumunta rito. And, wala naman akong sinabing magpunta ka. We're both busy persons. Bakit hindi na lang natin pagtuunan ng pansin ang kanya-kanyang buhay? Tinaasan niya ng kilay si Johan na walang tigil ang pangungulit sa kanya. You said, single ka. Gusto ko lang naman makipag-usap sa'yo. Kahit bilang kaibigan lang. We told each other before na hindi natin kamumuhiin ang isa't isa. Tinaasan pa ito ni Johan ng isang kilay. Ganun pa rin kakomportable ang sarili niya sa dalaga. O baka dahil sa may nararamdaman pa talaga siya, lalo na't balita niya ay walang boyfriend si Amber. Kahit single ako, hindi pa rin rason para sumama ako sa'yo. Ang kulit mo rin naman eh. Hindi ako nakikipagkaibigan sa ex ko, okay? Mataray namang sagot niya. Halos maubos na lahat ng alibay para lang maitaboy ang binata, pero nagmamatigas pa rin. Ayaw mo kong maging kaibigan, boyfriend? Ayos lang din. Nakibit balikat pa ito habang prenteng nakaupo sa couch. Inis itong tinapunan ng tingin ni Amber, gayong baka may ibang nakakarinig sa kanila. Tumigil ka nga. Dr. Conde, hanggang ngayon ang corny mo pa rin. Come on, Em. May treat. Kukulitin talaga kita hanggang sa pumayag ka, sige. Natigilan siya ng konti sa tawag ni Johan sa kanya. Nickname niya yon ng college. Hanggang ngayon pala ay hindi nito nakakalimutan.
Doon sila kumain sa isang restaurant na halatang mahal ang mga pagkain. Ilang beses mang tumanggi si Amber ay wala pa ring nagawa ng si Johan na ang humila sa kanya papasok roon. Nakakahiya at magkasintahan ang mga nandoon kaya para tuloy silang nag-date. What do you want to talk about? Pwede namang sabihin mo na lang ng diretso, hindi itong pupunta pa tayo sa ganitong lugar. Just sit. Maingay ka pa rin, walang pinagbago. Parating na ang order natin, so bakit doon ka nga nagtatrabaho? You told me before na gusto mong maging business owner. What happened? Pinuksan niya kaagad ang usapan. Magandang timing na to para pag-usapan nila ang mga nangyari sa loob ng 5 taon. Hindi naman lahat ng pwede nating mangyari matutupad eh. I was not able to finish college. Last sem na lang pero hindi ko tinuloy. Personal problems. Umiwas ng tingin si Amber kasabay ng paglunok dahil sa loob-loob ay hindi na siya mapakali. Hanggat maaari ay hindi niya pwedeng masali sa usapan si Eman. Why? Alam ko ang bahay niyo. Sa Baguio. Malayo rito sa Maynila kaya nagtataka ako kung bakit nandito ka na. Tungkol ba sa parents mo ang dahilan? Kunot noong tanong ni Johan. Maraming nangyari. Kaya hindi ko masasabi lahat. Let's just forget it. Problema man sa akin o sa parents ko, tapos na yun. Huwag mo nang isipin pa kung anong nangyari. Are we still in relationship that time? May hindi ka ba sinasabi sa akin nung tayo pa? Kilala kita, Amber. Ayaw mong nababother ako kaya minsan naglilimit ka sa akin. Hiwalay na tayo. Hiwalay na tayo noon. What's the point of telling you? May sarili ka ring pangarap na kailangan to pa rin. Sa tingin mo dadagdagan ko pa ang iisipin mo? Pagak siyang natawa. You always think that way. Kaya naman kitang tulungan ng hindi pinapabayaan ng sarili ko. Ayaw mo lang akong hayaan. Hindi na nakasagot pa si Amber dahil dumating na ang order nila. Mabuti na lang din siguro nang sa ganun ay baka may masabi pa siyang hindi na dapat. How's Canada? Siguro naman naging maganda ang experience mo ron. Doon ka naging doktor, di ba? Yeah, maganda nga. Alam mo bang hinihintay kita ron? Na baka sakaling pumunta ka kahit alam kong malabo. Kasi ikaw yung nagtulak sa akin na ipagpatuloy to. Pero wala ka naman sa tabi ko. Madamdaming sagot ni Johan. Wala naman kasing saysay kung pakiramdam niya parang may kulang pa rin. At least, may isa sa ating dalawa na successful, di ba? You did not give up. Yun ang mas importante. Ngumiti si Amber ng konti saka nagpatuloy sa pagkain. Ayaw niyang tingnan ito sa mata at baka bumigay siya ng hindi namamalayan. Kahit 1 taon ka lang magtrabaho, kaya mong pag-aralin ng sarili mo ulit. Bakit hindi mo ginawa? Bukang bibig mo sa akin noon na magtatapos ka kahit anong mangyari. Is there any reason? Hindi pa rin pala ito tapos mag-interview sa kanya. Johan, just leave it. Nasanay na lang siguro ako sa trabaho kaya wala na akong balak pang magtapos. Ayoko lang namang makita na hindi mo natupad ang mga pangarap sa buhay. I know there's something that stops you. Kung kailangan mo ng tulong ko, hindi naman ako magdadalawang isip eh. I still care for you. Makahulog ang sabi nito. Bumuntong hininga na lang si Amber saka tumayo at pinagpaga ng sarili. CR muna ako saglit. Pakibantayin muna ang pagkain. Naisip ni Johan na baka nasasakal na ito sa mga tanong niya kaya napasandal na lang siya sa upuan. Walang ideya kung dahil ba sa financial problem o family problem kaya hindi nakapagtapos si Amber. Ayaw naman kasi nitong magsabi kaya napapaisip tuloy siya na baka may tinatago itong importanteng bagay. Habang naghihintay na bumalik ang dalaga, ay biglang nagring ang phone sa ibabaw ng mesa. Naiwan pala nito. Nang tingnan ni Johan kung sino ang tumatawag, ay halos magkasalubong ang kilay niya. Pagkatapos mabasa ang pangalang, Baby. Nagtataka siya kung sino yun, wala naman kamo siyang boyfriend. May miss call ka. 3 beses nang may tumatawag sa'yo. Tingnan mo muna at baka importante. Seryosong sabi niya saka nag-focus ulit sa kinakain. Kailangan ko nang umalis. May emergency sa bahay. Napalunok si Amber sa kaba dahil siguradong nakita ng binata ang nakalagay doon. Alam ko namang wala kang sasabihin sa akin eh. Puntahan mo na. Mapait siyang napangiti at hindi ito tiningnan. Kung nakita mo, hindi ko boyfriend tumawag. You can go now, Amber. Ayoko namang isipin mong pinapakialaman ko ang buhay mo. Wala sa mood na bumalik ng hospital si Johan pagkatapos noon.
Kahit anong gawing pagpopokus ay wala pa ring ibang pumapasok sa isipan niya, kundi yung tumawag kay Ember. Hindi naman dapat siya nakakaramdam ng pagkainis dahil maswerte pa rin siya at bumalik ang pagpansin sa kanya nito. Kaya lang, normal ba yung walang boyfriend pero baby ang tawagan? Doc, Dr. Conde, ayos ka lang ba? Mukhang kanina ka pa lutang. Bukaw ni Angel sa atensyon niya. Oh, I'm sorry. Ano nga ulit yun? May bata kasing biglang isinugod dahil sa allergy. Nakakain daw ng peanuts. Ipapatingin sana sa'yo kasi mukhang lumala ng kondisyon ng bata. Pero mukhang wala ka pa sa sarili kaya ako na lang muna. Magpahinga ka na lang. Sige, paki-asikaso muna. Pupunta ako mamaya. Ayusin ko lang sarili ko. Nang bumalik na si Johan sa dati ay sakay lamang siya lumabas ng opisina at pumunta sa counter para tanungin ang pangalan at room number ng batang isinugod kanina lang. Eman Velarde, 5 years old, room number 206. Habang naglalakad papunta sa kwartong yon ay parang bigla siyang di mapakali sa di malamang dahilan. Masyadong pamilyar ang pangalan ng bata na para bang narinig niya na sa kung saan. Ganon din ang apelido nito. Oh, Doc, tapos ko nang tingnan yung bata. Tinarukan ko na ng gamot kaya huminto na ang side effects ng allergy niya. You don't have to worry. Nakangiting sabi ni Angel na kakalabas lang sa pinto ng kwarto. Ganon pa man ay may nag-uudyok sa kanyang pumasok doon sa loob. Sige. Titingnan ko lang yung pasyente. Salamat. Sabi na lang ni Johan. It's my job, Doc. Pagkaalis nito ay saka pa siya kumatok sa pinto at pinihit ang doorknob. Laking gulat niya nang makita si Grace na kinukumutan ng batang lalaki na natutulog sa kama. Ngunit mas nagulat ito nang makita siya at napangangapa. Johan, sa ospital na to ka ba nagtatrabaho? Yeah, pamangkin mo yan, di ba? Yung bata sa mall, tama? I apologize for coming here late. Paghingi niya ng paumanhin. Ayos lang. Naagapan naman kaagad si Eman. Hindi mo na kailangan dumalaw pa. Ayos na siya ngayon. Yun yung sabi ng doktor kanina. Nauutal pa si Grace at hindi makatingin sa kanya ng diretsyo. Maya-maya ay kumuha ito ng phone na para bang may kinakalikot. Where's his mother? Bakit ikaw palagi ang kasama ng bata kahit nasa ospital siya? Hindi ba nag-aalala ang parents niya sa kalagayan ng bata? Dahan-dahang lumapit si Johan sa kama kung saan ito natutulog. Pinagmamasdan ng bawat sulok ng mukha nito. Palihim namang nagkakagat ng labi si Grace gayong hindi sumasagot sa mga text niya si Amber na naroon sa cafeteria para bumili ng makakain nila. Kasi pupunta rin yun dito. Alam naman niya ang nangyari kay Eman. She's coming. Pilit pa itong ngumiti sa kanya na para bang hindi sigurado sa sagot o may tinatago. Oh, okay. Sabihin mo na lang na pumunta sa opisina ko pagdating niya at bibigyan ko ng advice para sa bata. Saktong pagkasagot niya noon ay bumukas ang pinto at bumungad sa kanila si Amber na may daladalang pagkain. Nauna siyang napatingin kay Grace bago kay Johan na halos hindi may paliwanag ang ekspresyon. Nang magkasalubong ang mga mata nilang dalawa, bumalot ng kabang dibdib ni Amber dahil pinangungunahan na siya ng isip sa maaaring mangyari. Lalabas lang ako saglit ha. May tumatawag kasi sa akin eh. Sis, balik lang ako kagad. Nang makalabas si Grace ay mabibigat na hakbang ang ginawa ni Amber para ilapag ang mga dala sa mesa. Hindi pa rin umiimik si Johan at pinagmamasdan lang ang mga kilos niya. I didn't know that you're one of the doctors here. Panimula na lamang niya para kahit papaano ay mabawasan ng konti ang kaba. Kaano-ano mo ang batang to, Amber? I want a straight and clear answer. Don't you dare lie to me. Ang seryosong tono ng pananalita ni Johan ay animoy nagbigay ng kuryente sa kanyang katawan. Mahirap yung tanungin ng diretsyo pero mas mahirap kung magpapaligoy-ligoy pa siya sa pagtatanong. You don't want me to lie, right? Is Eman, anak ko, ayos na ba? Bigla na lamang lumambot ang mga mata nitong nakatingin sa kanya. Hindi makapaniwala sa narinig. Ayos? Ano maayos sa sinabi mo, Amber? Please wag mo akong pinagloloko. Saktan mo ko sa ibang paraan pero pakiusap wag sa ganito. Yun ang totoo at hindi ako nagsisinungaling. Anak ko talaga siya. Kahit tanungin mo pa si Grace, sa akin ang galing si Eman. Matigas na sagot ng dalaga. And how is that? Paano ka nagkaroon ng anak? Yun ba ang dahilan kung bakit
kung bakit hindi ka nakapagtapos kasi nabuntis ka. Ember naman eh. Napahilamos na lang ito sa buong mukha sa nalamang katotohanan. Nasasaktan siya. Sobra. All this time, yun pala ang lihim na matagal nang tinatago sa kanya. Hindi mo ba ako tatanungin kung sino ang ama? He's 5 years old. Turning 6. Nakuha niya ang mata ko pero halos lahat ng physical appearance sa amin niya naman eh. Stop. Stop it. Baka kapag narinig ko pa mula sa'yo, tuluyan kong hindi kayanin ang malaman ko. Napapikit ng mariin si Johan. Humugot ng isang malalim na hininga si Amber bago nagsalita. He's your son. He's your son, Johan. Yan ang isa pa sa katotohanan. Pinigilan kong wag sabihin sa'yo. Nakuha niya ang tangos ng ilong at papupulang labi pati na rin sa pisngi niya. His name Eman. Was a combination of our names. Parang nanghihina ang buong kalamnan ni Johan at napaupo na lang sa sopa. Nakatitig lang sa kawalan. Habang siya naman ay nagsisimula ng manubig ang mata sa hindi mapigilang bugso ng damdamin. Paano mo nagawa sa akin to, Amber? Hindi ko lubos maintindihan kung anong kasalanan ko. May ginawa ba akong mali kaya mo tinago sa akin ng ganito? Bakit? Akala mo ba hindi ko kayang panagkatan ng anak natin? Do you think I would run away? O baka hindi mo ako makita bilang ama niya? Hindi ganun yun. Nang malaman kong buntis ako kakastart pa lang ng second semester. Sinabi mo rin sa akin na may nagalok sa'yo ng training sa Canada. You're so close on reaching your dreams. Graduating pa lang ako pero ikaw pwede mo nang buhayin ang sarili mo. I was thinking na baka kapag sinabi ko sa'yo, gumuho ang mga pangarap mo. Napasuntok sa hangin si Johan at sinabunutan ng sarili. Hindi niya nagustuhan ang mga narinig mula kay Amber. Ginawa mo yun without consulting me? Anak ko rin naman ang dinadala mo. Dalawa dapat tayo na nagdedesisyon eh. Amber, kung para sa pangarap ko rin naman, may panahon pa para dyan. At hindi pa huli ang lahat para sa akin eh. Pero yung ipagkait ko 5 taon sa anak ko, dahil lang sa pagiging doktor na yan, sa tingin mo kayang tanggapin ng konsensya ko yun? Napayuko kaagad si Amber habang patuloy sa pag-iyak. She was just 20 that time. Yun lang ang tanging paraan na naisip niya para sa ikabubuti nila. I'm sorry. Wala na akong ibang maiisip na solusyon para tumuloy ka sa training nyo. Ayoko masira ka dahil sa akin, Johan. Why do you always think na hindi maganda ang magiging kalalabasan ng lahat? Hindi mo naman sinubukan. I was willing to stay for you. Lalong-lalo na kung para sa anak natin. Pero imbis na hayaan mo kung tulungan ka, ikaw pa ang nagtulak sa akin palayo. Oo na. Ako na ang mali. Kasi naglihim ako sa'yo. Kasi pinagkait kong makasama mo si Eman. Kasi mas pinili kong makita kang magtagumpay sa buhay kahit kapalit nun ang pagguguho ng mundo ko. Na sinakripisyo ko ang pag-aaral ko para buhay ang mag-isa ang anak natin. Kasi pati sarili ko mga magulang itinaboy ako. Paglalabas ni Amber nang hinanakit dito. Walang tigil sa pag-iyak dahil ngayon lang ulit niya nasabi ang mga bagay na yon. Buong buhay niya pinili ni Amber na kimkimin na lang ang lahat dahil wala namang mababago. I'm sorry. Hindi ko sinasadyang masaktan ka, Amber. Sorry. Kasalanan ko. Hindi ako nag-ingat kaya nangyari yun sa'yo. Sising-sisi lang ako sa sarili ko dahil hindi man lang kita nagawang damayan sa mga oras na kailangan mong presensya ko. Paos na sagot ni Johan sa kanya. Lumapit ito para yakapin siya at hindi na pumalagpas si Amber. Bagkus ay hinayaan niya ang sariling ilabas ang mabibigat na damdamin sa mga bisig nito. Ang tagal niyang nagtiis ngunit hindi naman siya nagsisisi sa ginawa. Sorry kung naging selfish ako. Pero kahit nabuo natin si Eman sa di inaasahang panahon, wala akong pinagsisisihan na pinuhay ko siya sa mundong to. Siya ang nagsilbing lakas ko sa tuwing pagod ako sa trabaho at nakakatanggap ng masasakit na salita mula sa mga magulang ko. Mas lalong humigpit ang yakap niya rito. Pareho lang silang dalawa na nasaktan sa nangyari. Ganun pa man ay wala ro ng pagsisisi nila kay Eman. Buong puso nilang tinatanggap ang binigay sa kanila kahit pa man hindi planado. Mama, nauuhaw ako. Bigla nilang narinig ang isang maliit na boses at nang lingunin ng pinanggalingan noon, ay saka lang nila napansin na gising na pala si Eman. Anak, may masakit ba sa'yo? Sabihin mo lang kay Mama. Nag-aalalang tanong niya ng daluhan nito. Lumapit din si Johan para tingnan ang kondisyon ng anak. Tubig lang po, wala namang masakit sa akin, pero nagugutom po ako ng konti.
Sige, heto na. Dahan-dahan lang sa paggalaw ah. Biling niya rito. Napansin siguro ni Emma na hindi gumagalaw si Johan sa kinatatayuan, kaya tinanong niya ito. Ikaw po ba ang gumamot sa akin? Salamat po ah. Panatag na ang loob ni Mama na ayos lang ako. Ang cool-cool po kaya ng mga doktor. Do you want to become one someday para maging cool ka rin, kagaya ko? Pangaalok nito sa anak. Nakangiti namang tumango si Emma at saka napaisip. Parang naalala po kita. You're that man inside the mall. Yung tumulong sa akin nung nawawala ako. Mama, siya yun. Sumulyap saglit si Ember sa kanya bago binalikan tingin sa anak. Baby, may sasabihin sa'yo si Mama. Makinig kang mabuti ha. Medyo biglaan kasi to eh. Aaminin mo ba sa akin na siya ang papa ko? Kasi Mama, alam ko na eh. Sinabi sa akin ni Tita Grace at may picture ako sa kanya. Pero hindi ko sinasabi sa'yo kasi baka magalit ka. Nabigla silang dalawa sa naging sagot ni Eman. Walang ideya na may alam na pala ito ngunit wala man lang sinasabi. From the first time we met, alam mo na, nagalit ka ba sa akin anak? Humihingi ng tawad si Papa kung hindi kita nakilala agad. Sana hayaan mo kong bumawi sa mga pagkukulang ko sa'yo. Nagsisimula na namang maiyak si Johan pero pinipigilan niya dahil baka umiyak din ito. Ngunit bata lang din siya kaya hindi maiwasang makaramdam ng samot-saring emosyon. Hindi po ako nagalit sa'yo kasi sabi ni Mama nagtatrabaho ka pa rin para sa amin. Napagbalik mo, hindi ka naaalis sa tabi ko. Nagtiis ako, Papa. Kahit na gustong-gusto na kitang makasama. Humihikbi na nga ito kaya kusa nang humakbang ang mga paa ni Johan para ikapin ito sa unang pagkakataon. Napatakip na lang ng bibig si Ember nang sa ganon ay hindi marinig ng bata ang pag-iyak niya. Masakit para sa isang ina na makitang umiiyak ang anak dahil sa ito ang naiipit sa sitwasyon. At wala ring mas isasakit pa sa isang ama na walang kamalay-malay tungkol sa pagkatao niya ng 5 taon. Simula nang ma-discharge sa ospital si Eman at mahigpit na ang pagbabantay ni Ember rito, not to mention Johan na halos wala nang balak umalis sa tabi nito pagkatapos ng malaman. Akala ko ba night shift ka? Hindi ka papasok? Tanong ni Ember dito. Marahang umiling si Johan habang nakatingin kay Emma na nagliligpit ng mga laruan dahil tapos na ang oras ng paglalaro nito at kailangan ng matulog. I want to sleep with our son. Siguro naman papayagan mo ko. I don't have a problem with that. Basta magpaalam ka lang ng maayos sa ospital. Ibahin mo na lang ang excuse mo. I already told them that I'm going to spend the whole week with my family. Tama naman ang sinabi ko. Prenteng sagot ni Johan. Napabuntong hininga na lang si Ember. Ano pa nga bang magagawa niya? She just can't decide on her own. Pareho silang may karapatan kay Eman kaya dapat lang natanggapin ang desisyon ng isa't isa. Mama, tatabi sa atin matulog si Papa. Halika na, pasok na tayo sa kwarto. Kasi anak, kayo na lang ng papa mo. Tatapusin ko lang ang mga gawain dito. Baka bukas wala na namang tubig kaya maglalaba muna ako. Pagtanggi niya sa anak. You go first, anak. Tutulungan ko lang saglit ang mama mo para makatulog na tayo. Marahang utos ni Johan kay Emma na agad din namang sinunod nito. Maya-maya ay lumingon siya kay Ember na mukhang hindi pabor sa gusto niya. I can do this. Halos araw-araw ko nitong ginagawa. Malinis ang tubig dito pero minsan talaga nawawala. Isa pa, kung nalilitan ka sa bahay namin, it's fine. Kami lang naman 2 rito kaya kasya lang. Linggo-linggo rin naman ako nag-grocery at masustansyang pagkain lang ang pinapakain ko sa kanya. I didn't say anything. Hindi ko ginajudge ang pinaghirapan mo para sa inyo ng anak natin. Pero gusto ko lang i-suggest, what if sa bahay ko na lang kayo tumira? Bagong bili ko yun, nasa subdivision. Suhestyon nito, nahinto sa ginagawa si Ember sa kasya ni Lingon. Sa bahay na lumaki si Eman. Johan, we had a lot of memories here. At saka, okay naman kami rito, safe ang bahay. Hindi rin kita pinagbabawalang bumisita. I know, Ember. Ang punto ko lang naman, hayaan mo kong bumawi sa inyo. Let me provide dahil kaya ko naman kayong buhayin. Sapat na ang 5 taon na nagpakapagod kang buhayin mag-isa si Eman. What about this house? Ibebenta ko? Hindi ko magagawa yun. Tinalikuran niya ito para magsimula na sa gagawin ngunit gaya ng inaasahan ay sumunod ito. Then don't. Pwede ka pa rin pumunta anytime. Just please. Pumayag ka na.
Ayokong isipin ni Eman na hiniram ko lang siya. I want to make him feel what family looks like. At ang unang hakbang para ron ay tumira kayo. Tumira tayong magkasama. Pangangatwiran naman niya. Nangyari nga ang gusto ni Johan. Tinulungan niyang maglipat sa bahay niya sina Amber habang hindi pa siya bumabalik sa ospital. Dapat masettle muna ang mga pangangailangan ng sariling pamilya nang sa ganon ay makahinga siya ng maluwag. Unti-unti na rin nababawasan ang bigat ng dibdib niya sa tuwing nakikita si Eman. Hanggang ngayon ay hindi pa rin talaga siya makapaniwalang nagkaanak sila noon ni Amber. Papa, aalis ka ulit? Matagal ba bago ka na naman bumalik? Inosenteng tanong nito, ngumiti naman siya at tumiling. I'll be back tonight. Aagahan kong pag-uwi para sabay tayo magkapunan. Be a good boy. I will, Papa. Mag-iingat ka. Hinalikan niya sa noo ang bata bago bumaling ang tingin kay Amber na nakatayo sa harap ng pinto. Nakapambahay lang ito dahil hindi makapagtrabaho at may lakad si Grace kaya walang magbabantay sa anak nila. Call me if you need anything. Babalik agad ako. Mamayang gabi. Mag-iingat din kayo rito. Ngumiti rin si Johan dito at naghintay na lumapit ito ngunit hindi man lang gumalaw sa pwesto. What? Naghihintay ka ba ng goodbye kiss at warm hug? Alis ka na, Doc. Naghihintay na mga pasyente mo ron. Mataray na sagot ni Amber sa kanya, kaya natawa na lamang siya at pumasok sa kotse. Akala ni Johan ay makakapagtrabaho na siya ng maayos pero saka naman sumulpot si Clark dahil sa nabalitaan. Wala namang ibang nakakaalam na may anak sila ni Amber maliban kay Grace dahil ang akala ng mga katrabaho niya, parents ang tinutukoy ni Johan sa family bonding kaya siya nag-request ng sudden leave. Imposible namang nagkausap sila ni Grace at may galit ngayon kay Clark. Pare naman, nag-imbestiga ako sa mga naging close friends ni Amber noon kaya ako nalaman na buntis pala siya nung naghiwalay kayo. Bakit wala ka namang reaksyon dyan? Sinabi ko na lahat. Hindi ka pa rin ba naniniwala sa akin? Madamdaming pagkukwento nito, pagod naman itong tiningnan ni Johan. Ang ingay mo no? Kita mong nasa trabaho pa ako. Marami pa akong kailangan tapusin dahil uuwi ako na maaga. Ano bang gagawin mo sa bahay mo at atat kang umuwi? Halos ginagawa mo nga lang staycation yun kasi dito ka sa ospital nagpapalipas ng gabi. Nagtatakang tanong ni Clark. Amber sa home. Naghihintay sa akin ang anak namin kaya uuwi ako ng maaga. Ano, okay na? Agad nalaglag ang panga nito sa narinig at maarte pa siyang tinuro na para bang may ginawang malaking kasalanan. Oh, anak mo? Anak mo talaga yun? Seryoso ka? Kaya ba parang magkamukha kayo nung una kong kita sa inyo sa mall? Yun palang galing sa sperm mo? Manahimik ka nga, may tinatapos pa ako. Bumalik ka na rin sa kumpanya mo. Pagtataboy pa ni Johan dito. Ninong niya ako Ibibili ko yan ng kahit anong sasakyan, promise. Proud na proud pa nitong tinuro ang sarili. He's too young. Hindi siya mahilig sa mga ganun. Mag-anak ka na lang ng sayo para may mabigyan ka ng sasakyan. Napangiwi agad si Clark sa sinabi niya. Senyales na hindi nagustuhan ang narinig. Stop pare! Magpaparami na lang muna ako ng pera. Malas ako sa mga babae. Mahinang natawa si Johan sa sinabi nito. Karaman na yan kung babae ang lumalapit sa'yo. Ayaw mo naman. Puti nga sa'yo. 8:00 pa lang ng gabi nakauwi na si Johan dahil sa pagkasabik na makita ang anak. Sa pinto pa lang ay amoy na ang masarap na kare-kare galing sa kusina. Paborito niya yon kaya hindi niya maiwasang mapangiti gayong naaalala pa rin pala ni Amber ang mga ganon kahit ilang taon na ang lumipas. Papa, look! Marunong na ako magsulat ng mga English words. Maganda ba ang penmanship ko? Masayang bungad ni Eman sa ama. Nakangiti naman siyang tumango at ginulo ang buhok nito. As expected from my son. 5 years old ka pa lang, magaling ka na. Gusto mo na bang mag-aral? Papasok na siya sa susunod na buwan. Excited na si Eman ron dahil gusto niyang magkaroon ng bagong kaibigan. Kaya lang baka late siya dahil kailangan pang asikasuhin ng mga papeles niya. Singit ni Amber nakakalabas lang galing sa kusina at nakasuot pa ng apron. Okay, I'll help you as long as makakapag-aral ang anak natin. Pagkatapos silang magkapunan ng sabay ay mabilis na tumayo si Eman para buksan ang rep at kumuha ng 3 chocolate. Hindi ito napansin ni Amber dahil busy siya sa pagliligpit ng pinagkainan nila kaya si Johan na lang ang lumapit dito. Papa, wag mo sasabihin kay Mama. Ayaw niyo kumakain ako ng chocolate sa gabi. Bulong nito sa kapatakbong pumunta ng sala
Bitbit ang maliliit na dairy milk. Napailing na lang siya sa ginawa ng anak. Ano yun? Nasaan si Eman? Binuksan niya ba yung rep? May pagkamukulit yung batang yun. Hindi siya pwede ng chocolate sa gabi. Dumating si Amber galing sa kusina at alam na agad ang ginawa ng bata. Bakit hindi na lang natin pakainin kahit isa lang? I'll make sure na iinom siya ng maraming tubig pagkatapos. Pakiusap ni Johan. Nakapamewang naman siyang hinarap nito. Look, hindi niya nga naubos yung gulay na nilagay ko sa pinggan niya. Tapos nakailang sweets na siya ngayong araw. Ikaw kasi, ba't nag-stock ka ng maraming matatamis yan sa rep mo? Oras-oras ko na lang nahuhuli si Emma na binubuksan yan. Mailig din ako sa sweets kaya marami dyan, pero hindi ko naman palaging kinakain. Napairap na lang din si Amber sa sagot niya. See, may pinagmanahan nga. Sigurado akong hinayaan mo talagang kumuha ng chocolate yung anak mo. Doktor ka, Johan. Dapat pinagsasabihan mo si Eman kung anong mangyayari kapag hindi siya nagpaawat. Itinaas si Johan ang kamay na para bang sumusuko. Fine. I'll talk to him. Ako na at baka pagalitan mo pa. Malalim na bumuntong hininga si Amber dahil alam niyang masyadong malambot si Johan sa mga bata. Lalong-lalo na at anak nito ang kaharap niya. Sa sumunod na araw ay may trabaho na si Amber kaya si Grace na mismo ang pumunta sa bahay nila para magbantay kay Eman. Tutol nga sana si Johan na pumasok pa siya gayong hindi naman na raw kailangan at kaya silang buhayin ito. Ganun pa man, napamahal na rin kasi kay Amber ang trabaho dahil ito ang bumubuhay sa kanilang dalawa ng anak niya sa loob ng ilang taon. Anong relasyon yun ng gwapong lalaki na nagpupunta rito? Boyfriend mo na? Pakikichismis ng isang kasamahan niya ron. Umiling naman kaagad siya. Ex ko nung college. Kanina ka pa tanong ng tanong tungkol sa kanya. Type mo ba? Sabihan ko. Joke sana yon kaso tumango ito kaya parang bigla siyang nabatib. Kung alam lang talaga nila na may anak sila, pero kahit naman ganon, wala pa rin siyang karapatang manghimaso kung sakaling may magkagusto na iba kay Johan kasi hindi naman sila nagkabalikan. Closure lang ang meron sila dahil kay Eman. Nang sumapit ang tanghali ay magsasara na raw ng maaga ang shop dahil aalis yung may-ari. Sakto rin at nakatanggap ng message si Amber mula kay Johan na kumain na raw siya dahil hindi ito makakasabay at maraming reading sa hospital. Kaya ang nangyari, nag-take out na lang siya ng pagkain para dalhin doon. Excuse me miss, pwede bang malaman kung nasa ng opisina ni Dr. Conde? May bibigay lang sana ako. Sasagot na sana yung babae na nasa counter nang may isang babaeng doktor na dumating. Sa pagkakaalala niya, ito ang gumamot kay Emma nung isugod nila dahil sa allergy. Si Dr. Angel. Hi there! As far as I remember, ikaw si Miss Belarte, right? Yung mother ng batang isinugod dito last time. Kahit nakakagulat at nakikilala pa siya nito, ay tumango si Amber. Yes, Doc. Nandito ako para sana itanong kung nasan si Dr. Conde. Saglit lang naman. Bumaba ang tingin nito sa dala niya at para bang pilit siyang nilitian. Sure, ibibigay mo siguro yan bilang pasasalamat dahil sa follow-up medications na binigay ni Doc sa anak mo, right? Hindi na lamang nagsalita pa si Amber at tumango na lang. Nang makarating sa tapat ng pinto ay si Angel na mismo ang kumatok sa pinto at nagbukas. Kahit wala pang sagot mula kay Johan, nang tumingin ito sa direksyon nila, ay mabilis ding napatayo at hininto ang ginagawa. You're here. Kumain ka na ba? Anong oras nang balik mo sa trabaho? Sunod-sunod na tanong ni Johan sa kanya. Nakalimutan niya palang sabihin dito na half day lang siya. Nagdala lang ako ng lunch. Uuwi rin ako dahil wala na akong pasok. 3 beses umubos si Angel para kunin ang atensyon nilang dalawa at nang magtagumpay, hilaw itong ngumiti kay Johan. Doc, bigay niya raw yan bilang pasasalamat sa paggamot sa anak niya. Kung ayos na, pwede ko na siyang samahan sa labas. Kumunot ang noo ni Johan at tumiling dito. Hinigit pa ang braso ni Amber papunta sa tabi niya. She's going to eat with me. Salamat sa pagdala sa kanya rito. You can go first. Docs, sino ba siya? Akala ko kasi tatanggapin mo lang ang pasasalamat niya. Naguguluhang sabi ni Angel. She's my future wife. Anak namin ang isinugod dito last time dahil sa allergy. Kung wala ka ng ibang tanong, kakain na kami. Napakagat ng labi si Amber dahil mukhang napahiya pa ito ng konti. Bilang babae, kita niya sa mga mata nitong may gusto si Dr. Angel kay Johan. Marahil manhid lang si Johan para malaman na wala talaga siyang pake. Makaraan ng 1 linggo,
Nakatanggap ng mensahe si Amber mula sa college, university nila na may magaganap daw na reunion. Hindi naman siya nakapagtapos at ang sabi pinadala lang daw ito sa nakalistang students ng batch nila noon. Pupunta nga si Grace pero tumanggi si Amber na sumama kahit pilitin pa nito. She's not part of it. Bakit mo hawak yung invitation? Hindi ako pupunta ron. Pinangunahan niya na si Johan at baka pati ito pilitin din siya. Ayos lang kung ayaw mo. Kaya lang baka hanapin nila kung nasan ka. Parte ka pa rin ng batch kahit sabihin mong hindi ka nakapagtapos. Hindi lang naman yun ang inaalala ko eh. I lost connection with them. Ako mismo ang nagtulak sa kanila palayo para hindi nila malaman na nangyari sa akin. Tanging si Grace lang ang nakakaalam tungkol kay Eman. Baka husgahan lang nila ako. Umiwas ng tingin si Amber sa kanya. You don't have to worry now. I'm here. Walang sino man na magmamalit sa inyo ng anak natin. At saka, hindi ka nila husgan dahil alam na ng iba sa kanila. Nalaman ko kay Clark. Kahit papaano ay napagaan ni Johan ang loob niya. Sakto at may bagong resort na kakabukas lang kaya plano nilang pumunta roon para makapag-relax man lang. Busy kasi palagi ang hospital at kung nakakauwi man si Johan, masyado ng malalim ang gabi. Habang siya naman ay napapagod din kakaasikaso kay Eman pagkatapos ng trabaho sa shop. Minsan talaga, mahirap ibalanse ang oras pero kailangan dahil may responsibilidad silang ginagampanan bilang mga magulang. Ni minsan ba, naisipan mong balikan ako rito kahit pangat na ang pagiging doktor mo sa Canada? Wala sa sariling tanong ni Amber habang nakaupo sa buhangin ay pinapanood sa di kalayuan si Emma na naglalaro. Oo, maraming beses. Iyak at dasal lang ang ginagawa ko. Iniisip na sana pagising ko nasa tabi na kita. I couldn't just let go our 4 years of being together. May plano na ako para sa atin eh. Na kapag naging isang ganap na akong doktor, saka mangyayari ang proposal ko sa'yo. Napangiti ng mapait si Johan nang maalala mga nangyari nung nasa Canada pa siya. Gustong gusto kong makapagtapos nun eh. Sabi ko sa sarili ko, konti na lang makakapagtrabaho na ako sa isang kumpanya. Tapos kapag nagtagal, may pag-aari na ako negosyo. Gusto ko sana nandun ka pa rin. Pero sa isang iglap, nagbago ang lahat kasi may email na dumating. Yun ba ang dahilan kung bakit pinalayas ka ng parents mo? Ni minsan ba naisip mo ring ipalaglag ang baby natin? Nahihirapang tanong nito. Natahimik siya at hindi makapagsalita pero kalaunan ay dahan-dahan ding tumango. I wasn't ready. Stress na ako nun sa academics tapos naiisip pa kita na baka hindi ka tumuloy dahil sa dinadala ko. Tapos nung nalaman nilang buntis ako, biglang ayaw na nila akong tanggapin pati si Eman. Walang-wala ako nun. Kung hindi lang dahil kay Grace, parang magkapatid na rin kasi kami at siya ang pinaka-close ko. Nung sinabi niyang tutulungan niya ako, saka ako naisip na panindig ka ng pagiging ina ko. Di ko rin maiwasang sisihin ang sarili ko sa nangyari. Kung saan na lang alam ko, baka sakaling nabawasan ang paghihirap mo. You know how much I love you. Lahat kaya kong gawin at isakripisyo alang-alang sa'yo. Yan nga kinatatakot ko kaya hindi ko sinabi sa'yo. You're willing to do anything for me. Trabaho, pangarap, o kahit pamilya mo siguro kaya mong talikuran para sa akin. At ayoko maging hadlang kami sa'yo kaya ako ginawa yun. Mahinang sagot ni Amber. Pareho namang nilang dapat patsanin ang responsibilidad na yon, pero mas nangibabaw ang kagustuhan niyang magtagumpay ito. Kahit pa ang kapalit, ay ang pagkakaroon nila ng kompletong pamilya. Alam kong hindi pa uli ang lahat para sa atin. Hindi ako lumapit sa'yo para lang kay Eman. Nung bumalik ako, gusto ko sanang simulan natin ulit. Hindi ko lang alam na may mas malalim pang dahilan para huwag kitang sukuan. Madamdaming sabi ni Johan. Ha? What do you mean? Let's fix everything. May anak na tayo at hindi ko tinatangging mahal pa rin kita. Kung ayos lang sa'yo, bumalik ka na sa akin. This time, not only as Eman's mother nor my girlfriend again, I want to marry you. Kahit walang iniinom ay parang nasamid si Amber sa narinig. Hindi ka talaga nagtanong no? Sentence talaga, wala man lang yes or no? Mahinang natawa si Johan sa reaksyon niya. Wala naman kasing no sasagot eh. Gusto ko nang palitan ang apelyido mo. Isang taon ang lumipas at mas naging maganda pa ang takbo ng buhay nila. They got married 7 months ago. Nasa kindergarten na si Eman at patuloy pa rin sa pagiging doktor ng Children's Hospital si Johan. Habang si Amber ay nag-resign na roon sa shop kung saan siya nagtatrabaho dahil pinag-aral siya ulit ni Johan
nang sa ganon ay walang panghinayangan. Kung tungkol naman sa parents niya, nagkapatawaran na rin at unti-unti nang naghihilom ang mga sugat sa nakaraan. Anak, bakit ang sabi ng teacher mo hindi ka raw kumakain ng lunch pero umuwi ka namang ubos na ang pinadala ko sa iyong lunchbox? Mahinahong tanong niya rito. Nakayuko lang si Eman at pinaglalaroan ng mga daliri. Nahihiyang sumagot. Nakauwi na ako, love. Ano nangyari? Pinapagalitan mo ba? Tanong ng kakapasok lang na si Johan at lumapit pa sa pwesto nila. Hindi pa rin inaalis ni Amber ang tingin dito. Maayos ako nagtatanong sa'yo, Eman. Hindi kita pinapagalitan. Saan napupunta ang baon mo sa school? May nabubuli ba sa'yo? Tinatapon mo ang pagkain. Anak, sagutin mo si mama. Hindi ka niya papaluin. Basta magsabi ka lang ng totoo. Dagdag pa ni Johan, pumuntong hininga si Eman saka nagangat ng tingin sa kanila. May kaibigan akong babae, nasa labas lang siya ng gate sa school namin at palaboy-laboy. Batang kalye siya at pangarap niya ring mag-aral kaso wala siya mga magulang. Naaawa ako kasi nakakain lang siya sa isang araw kapag binibigay ko ang baon ko sa kanya tuwing lunch break. Nagkatinginan ng mag-asawa dahil sa sinagot ng anak nila. Sino ba namang mag-aakala na sa murang edad nito ay marunong namang mag-isip sa sitwasyon ng iba? Kung kanina ay naiinis pa si Amber, ngayon ay napalitan kaagad ng awa. Pwede mo namang sabihin sa amin na ganun pala ang ginagawa mo. Ilang araw ka tuloy hindi kumakain ng lunch, masama rin yan sa katawan, anak. Mahinahong bilin niya at yumuko ng konti para pantayan ang liit nito. Pasensya na po mama, papa, hindi na ako maglilihim sa inyo. Ganito na lang okay? 2 baon ang ipapadala ko sa iyo araw-araw. Ibibigay mo sa kaibigan mo yung isa para sabay na kayong kumakain, okay ba? Ayos ba yun? Paglilinaw ni Amber dito. Talaga po mama, salamat po. Masayang sagot ni Emma at napayakap kay Amber. Habang pinagmamasdan ng mag-ina, ay napangiti na lang din si Johan. Proud na proud siya sa asawa at pinalaki nitong mabuting bata ang anak nila. Sumapit ang araw ng Sabado at ika-6 na kaarawan na ni Eman. Yun ang unang beses na naroon si Johan sa pinakaimportanteng araw kung saan masasaksihan niya ang pagdaragdag ng edad nito. At dahil kompleto na silang pamilya, walang pinapalagpas si Johan at nagsagawa ng malaking birthday party na imbitado ang mga kaklase nito at ang iba pa nilang kamag-anak at kakilala. Ano gusto mo, birthday boy? Sasakyan? Shares ng pharmaceutical company ko, pera. Sabihin mo na kay Ninong, ibibigay ko sa'yo. Mayabang na offer ni Clark kay Eman. Mabilis naman na umiling ang bata. Hindi ko pa naman po magagamit yan. Ang gusto ko mag-donate ng pagkain sa orphanage kung nasaan si Lily. Ang sabi niya kasi marami raw silang bata na inaalagaan doon. Inosenteng sagot nito na siyang ikinatawa ng malakas ni Johan. Si Lily yung batang babae na palaboy-laboy sa school ni Eman at ngayon ay nasa orphanage na nakatira. Alam mong hindi mahilig sa mga bagay na sinasabi mo ang anak ko, pare. Tinuruan siya ni Amber na huwag lumaking materialistic lalo na't hindi masyadong importante. Mayabang na sagot ni Johan. Oo na, magdo-donate na ako sa orphanage na sinasabi ni Eman. Yun ang gusto niya eh. May magagawa pa ba ako? Pagsuko ni Clark. Yay! Thank you, Tito Ninong. The best ka talaga. Nagtatalon sa tuwang sagot ni Eman. Maya-maya ay lumapit sa kanila si Grace para sabihing pinapatawag daw siya ni Amber sa loob. Sila na raw muna ni Clark ang bahala sa bata at sa mga bisita. Mukhang may something na nga rin sa dalawa pero isinawalang bahala na lang nilang mag-asawa. Love, anong problema? Bakit tulala ka dyan? Nag-aalalang tanong niya saka bumagsak ang tingin sa hawak nitong pregnancy test. Lumingon naman si Amber sa kanya sabay sabing, I think I'm pregnant. I knew it. Doktor ako, Amber. Una pa lang may gutom na ako pero hindi ko lang sinabi. Thanks God. Pero patapos pa ako sa pag-aaral, nangyari na naman. Nakasimangon itong sabi na siyang ikinatawa niya. It's fine, love. At least nandito ako. 1 month na lang graduate na. Kaya hindi problema yun. Come on, sabihin na natin sa kanila. Birthday gift natin kay Eman, ang baby sister niya. Yan din ang unang beses na naranasan ni Johan ang pakiramdam kung paano mag-alaga ng asawang may mood swing. Pregnancy hormones, kumbaga. Pinagtsatsagaan niya si Amber dahil mahal niya ito at malaking tulong din si Eman sa pagbabantay sa dalawa nilang prinsesa. Pagod ka ba, love? Magpapaluto sana ako. Kakauwi lang niya galing trabaho at sinundo pa si Eman, tapos may request ka agad ito.
Hinalika naman siya ni Johan sa noo saka ngumiti. Sure, tawagin ko na lang kayo ng anak natin kapag tapos na ako magluto. Mama, perfect ako sa exam namin. Singit naman ang anak nila saka kumandong kay Amber. Napangiti na lang si Johan saka naganda ng hapunan nila. Gaano man kapagod sa trabaho, magaan naman sa pakiramdam kapag may pamilya kang uuwian. Nagkahiwalay man sina Johan at Amber dahil pinili nilang magkasakripisyo para sa isa't isa. Makalipas ang 5 taon, ay nagkita silang muli at naging daan pa ang anak nilang si Eman para bumalik ang koneksyon nila sa isa't isa. Minsan sa pagmamahal, kailangan ng sakripisyo at pasensya. Kapag nalagpasan niya ito, masasabing puro talaga ang pagmamahal mo sa isang tao. Wakas! If you like the story, please like and subscribe for more wonderful stories. Paalam!